Ibabahagi ko lamang ang buhay ng lolo ng kababata ko na si Lolo Jess. Tubong sigehor itong si Lolo Jess. Lumaki itong isang normal lamang na kabataan noong taong 1960. Ngunit lingid sa kaalaman nito na siya pala ay may nakatagong malakas na kapangyarihan o mayroong isang anting-anting. Sa edad na 21 taong gulang ay hindi pa rin nalalaman ni Lolo Jess ang kanyang natatanging kakayahan. Mahilig pa rin itong makipaglaro sa ganoong edad niya. Hindi naman daw kasi nakakahiya ang paglalaro noon sa kalsada kasama ang mga bata. Hindi katulad sa panahon natin ngayon, natatawagin ka pang isip bata. Noong panahon daw ni Lolo Jess, kahit na may mga edad na o may mga anak na, ay nakikisali pa rin daw sa kanilang paglalaro. Piko, habulan o tagu-taguan. Iyang mga larong iyan ang malimit na laruin nila Lolo Jess. Isang gabi, habang naglalaro sila Lolo Jess ng taguan, medyo magtatakip silim na noon at naglalaro pa rin sila. Kasama ang kanyang mga kababata. Taya si Lolo Jess noon. Kaya noong nagtago na ang mga kalaro niya ay lingid sa kanyang kaalaman na tinawag na pala ng kani-kanilang mga magulang ang lahat ng kanyang mga kalaro. Ang iniisip ni Lolo Jess ay nagtatago lang ang mga ito, kaya sinubukan niyang hanapin ang kanyang mga kalaro noon. Ngunit dumating na ang takip silim ay wala pa rin siyang nakikita maski isa sa kanila. Naisipan ni Lolo Jess na magtungo sa lugar na medyo maraming puno. Yung lugar na iniiwasan ng karamihan sa kanilang lugar. Marami kasing mga bali-balita sa kakahuyan na yon. Marami daw kasing mga masasamang elemento ang narito. Madalas daw makakita ang mga tao sa kanilang lugar ng mga hindi kapani-paniwalang mga bagay tulad na lamang ng San Telmo, mga aswang at engkanto. Ngunit si Lolo Jess ay iniisip na dito nagtatago ang kanyang mga kalaro, kaya buong tapang niyang pinasok ang kaloob-looban ng lugar na yon. Ilang hakbang pa ni Lolo Jess ay nakarating na siya sa isang puno ng balete. Unang tingin pa lamang niya rito ay may naramdaman na siyang kakaiba. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa lugar na yon. Dito na nga niya inaakala na ang punong yon ang pinagtataguan ng kanyang mga kalaro. Dahan-dahan si Lolo Jess na lumapit sa puno ng balete, ngunit wala siyang nakita na kahit ano doon. Maliban na lamang noong paglingon niya sa kanyang likuran. May isang bata ang nakangiti kay Lolo Jess. Yung batang iyon ay nakaputing damit at napakaliwanag ng kanyang aura. Nakangiti rin ito sa kanya na tila ba may nais itong sabihin. Si Lolo Jess ay hindi natakot at inisip na baka may nais ipahiwatig sa kanya ang kanyang nakikita. Sa madaling salita, alam ni Lolo Jess na hindi mortal ang kanyang kaharap, kundi isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Ilang saglit pa ang nakalipas, naglaho na parang bula ang batang iyon. Agad namang lumapit ito sa kinatatayuan ng bata kanina. Doon na nga niya nakita ang isang kwintas na may kulay itim ito na tali na may nakapalawit na medalyon. Kinuha ito ni Lolo Jess at ipinasok na lamang sa kanyang bulsa. Alam niyang may kakaiba dito, kaya sinubukan niyang magsalita. "Kung sino ka man, para saan ba to?" Sigaw ni Lolo Jess. Ngunit walang nangyayari. Walang sumasagot sa kanya. Kaya naisipan niya nang umuwi na lamang sa kanilang tahanan. Habang naglalakad pa uwi, nakasalubong ni Lolo Jess ang isang mangingisda sa may bukana ng kakahuyan na yon. Nagtataka ang mangingisda na ito kung bakit nandoon siya sa loob ng kakahuyan ng ganoong oras. "O Jess, saan ka galing? Gabi na ah." Tanong ng mangingisda.
Naglaro lang po kami ng tagu-taguan. Kaso yung mga kalaro ko ay hindi ko na makita. Hindi ko alam kung saan sila nagtatago, kaya pumasok po ako dito. Ngunit wala naman pala sila. Paliwanag pa ni Lolo Jess. Sino? Yung mga kababata mo? Kanina pa nasa kani-kanilang mga tahanan ang mga yun ah. Nako, at mukhang nakursanadahan kanila. Wika ng mangingisda. Nalungkot si Lolo Jess sa kanyang nalaman. Naisip niya na baka napagtripan nga siya ng mga kababata niyang yon. Kaya dali-dali na lamang itong umuwi ng kanilang bahay. Bit-bit ang kwintas na kanyang napulot sa kakahuyan. Pag-uwi ni Lolo Jess ay isinabit niya na lamang ang kwintas sa isang nakatusok na pako sa kanilang dingding. Agad namang nagtungo ito sa kanilang kusina at sinimulan ng magluto ng kanyang makakain. Nakita niya ang isdang nasa itaas ng basket kung saan doon inilalagay ang mga ulam nila upang hindi maabot ng mga mababait. Nang matapos nga ito sa pagluluto, agad na rin itong kumain. Matapos niyang kumain ng hapunan ay natulog na rin si Lolo Jess. Hindi na niya inisip ang mga nangyari, kung paano siyang nakursnadahan ng kanyang mga kababata, maging ang tungkol sa bata na nakita niya sa loob ng kakahuyan. Ilang sandali pa ay dinalaw na rin ito ng antok. Nagising na lamang siya nang may marinig siyang mga sigawan ng mga tao sa kanilang lugar. Alam ni Lolo Jess na may nangyayaring kakaiba sa kanilang lugar sapagkat naririnig nito ang mga hiyawan ng kanyang mga kapitbahay na madalas na nangyayari sa tuwing mayroong sinasapian o mayroong nag-aamok. Agad na bumangon si Lolo Jess at mabilis na tinungo ang pinto ng kanilang tahanan. Paglabas ni Lolo Jess sa kanilang bahay, kitang-kita niya ang isang bata na nasa 5 taong gulang pa lamang. Ngunit nasa 5 katao ang pumipigil dito. Napakalakas ng bata na yon. Sabi nila ay may pumasok daw na elemento sa bata, kaya ganoon ito kalakas. Nagawa pa nga nitong maitapon ang mga kalalakihan na pumipigil sa kanya. At napatingin ito kay Lolo Jess na bagong gising pa lamang noong mga sandaling yon. Masama ang pagkakatitig niya rito at dahan-dahan na tumutungo sa kinatatayuan ni Lolo Jess. Hindi naman makapagsalita si Lolo Jess dahil sa nalaman niyang may sanib ang batang ito. Dahil doon, mabilis na nakalapit sa kanya ang batang yon at itinulak siya nito. Napakalakas ng pagkakatulak sa kanya. Halos hindi na makatayo si Lolo Jess sa lakas ng pagtilapon nito. Masakit ang likod niya dahil sa pangyayaring yon, kaya naman bahagya pa itong napahawak sa kanyang baywang. Hanggang sa may dumating na albularyo at lahat sila ay tila nabuhayan ng loob. Alam nilang tanging ang albularyo lamang ang makakapigil sa nagwawalang bata na yon. Ngunit lumipas ang ilang minuto. Lahat ay ginawa na ng albularyo na yon. Ngunit wala itong nagawa sa nagwawalang bata na pinaniniwalaan nilang mayroong sapi. Sinabi pa nitong hindi niya kayang gapiin ang anumang klase ng elemento na sumanib sa batang yon. Ilang araw din ang lumipas, ganoon pa rin ang tagpo sa kanilang lugar. Laging nagwawala ang batang iyon at walang makapigil dito. Habang si Lolo Jess ay nasa kanyang bahay lamang at iniinda pa rin ang kanyang likod sa lakas ng pagkakatulak ng batang yon noong nakarang araw. Sa ilang araw na lumipas, ay marami ng albularyo ang sumubok na pagalingin ang bata na yon. Ngunit lahat sila ay bigo na mapalayas ang elementong sumanib sa kanya. Hanggang isang araw, habang nagwawala ang batang iyon at pinipigilan ito ng mga kalugar niya, nasa loob ng kanilang tahanan si Lolo Jess. Napatingin siya sa kanilang dingding ng bahay. Nang bigla na lamang kasing kumislap ang kwintas na nakasabit sa kanilang dingding na kanyang napulot doon sa may kakahuyan. Ang kwintas na nakita niya noong
matapos mawala na parang bula ang batang nagpakita sa kanya. Nagtataka si Lolo Jess noong mga sandaling nakatitig siya sa kwintas na nakasabit sa dingding ng kanilang tahanan. Hindi niya malaman ang nangyayari noong mga sandaling yon, kaya dahan-dahan niya itong nilapitan at sinubukang isuot sa kanyang leeg. Kahit medyo kinakabahan, ay ginawa niya pa rin ito. Hindi niya rin lubos maisip kung bakit niya tila mayroong nag-uudyok sa kanyang suotin ang medalyon na yon. Laking gulat na lamang ni Lolo Jess noong para bang mayroong kakaibang naramdaman sa kanyang katawan. Yung iniinda niyang sakit ng likod na dala ng batang yon ay tila ba bigla na lamang nawala. Wala nang maramdamang sakit sa likod si Lolo Jess. Kaya naman takang-taka pa itong hinahaplos ang buo niyang katawan, maging ang kanyang likuran. Dahil kani-kanina lamang ay napakasakit pa noon. Para siyang bagong silang na napakalakas na halimaw. Yan ang tingin niya sa sarili niya noong naisuot niya ang kwintas na yon. Habang nagkakagulo sa labas dahil sa bata na nag-aamok, mayroon na namang albularyo ang dumating doon at lakas loob na nilalabanan ang sumasanib sa bata. Anong klase ba to? Bakit napakalakas nito? Hindi ko to kaya. Wika ng panibagong albularyo na sumubok puksain ang sumanib sa bata. Dito na nga nagulantang ang lahat noong lumapit si Lolo Jess sa batang yon na tila ba napakakalmado. Sinubukan pa siyang pigilan ng iilan sa kanilang mga kalugar. Ngunit tuloy-tuloy lamang si Lolo Jess sa kanyang balak. Jess, ano bang gagawin mo? Huwag kang lalapit. Baka masaktan ka lang. Wika ng isa sa mga kapitbahay nito. Ngunit hindi niya yun pinakinggan at dahan-dahang lumapit ito sa bata. Laking gulat na lamang ng lahat ng mga nakasaksi sa ginagawa ni Lolo Jess. Yung batang iyon na napakalakas ay hindi nagawang maitulak si Lolo Jess. Nagmistulang isang normal na bata ito noong si Lolo Jess na ang kanyang kaharap. Gulat na gulat ang lahat sa kanilang nasasaksihan. Maging ang albularyo ay hindi makapaniwala. Sino ka? Bakit ganyan kalakas ang kapangyarihan mo? Tanong ng elementong sumanib sa bata. Lumayas ka sa katawan ng batang ito. Pasigaw ni Lolo Jess habang nakahawak sa dibdib ng bata. Sigaw ng sigaw ang elementong yon na tila ba nasasaktan sa paghawak ni Lolo Jess sa kanya. Ilang sandali pa ay nahimatay na ang bata at paggising nito ay wala na ang elementong sumanib sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang lahat sa kanilang mga nasaksihan. Nagpalakpakan pa nga ito at ito na ang simula ng kanyang kasikatan sa kanilang lugar. Dinumog na siya ng mga tao na gustong magpagamot at ang mga nasasapian, maging ang mga taga-kabilang ibayo ay nakakarating na rin sa kanya. Hindi naman makatanggi si Lolo Jess kahit alam niyang wala namang iba sa kanyang ginagawa. Normal lang naman ang ginagawa niya, walang espesyal dito, maliban na lamang sa kwintas na kanyang suot. Alam niya na dito nagmumula ang kakayahan niyang makapagpaalis ng masasamang elemento. Hanggang isang araw, may napansin si Lolo Jess na hindi niya naman napapansin noon. Yung isa nilang kapitbahay na halos katapat lang ng bahay nila, para bang may aura na lumalabas sa katawan nito. Yun ang paningin ni Lolo Jess sa kapitbahay niya na yon. Wala itong kasama sa bahay at mag-isa lamang yun sa buhay. Alam ni Lolo Jess na may kakaiba kung bakit ganoon ang nakikita niya. Napansin niya rin na tila bang masama ang pagtitig nito sa kanya. Hindi tulad ng mga tao na natutuwa sa kanya. Ang isang ito ay talagang kakaiba sa lahat. Isang araw, habang nasa palaisdaan si Lolo Jess upang sumama sa mga mangingisda at makapag-uwi rin ng pera sa kanilang bahay, napansin ni Lolo Jess ang isang isla na kanilang dinaraanan.
Dati-rati ay hindi niya naman ito pinapansin. Ngunit simula nang maisuot niya ang medalyon, ay may kakaibang napapansin na siya doon sa islang yon. Tila ba mayroon siyang nararamdaman. Kaya naman sinabi niya sa mga kasamahan niya na ibaba muna siya doon sa isla at sa susunod na lamang siya sasama sa kanila. Ayos ka lang ba, Jess? Paano ka makakauwi? Walang bangka dyan sa isla na yan. At kung hihintayin mo naman kami ay baka sa susunod na araw pa ang balik namin. Wika ng isang kasamahan ni Lolo Jess. Ayos lang po ako. Huwag niyo po akong intindihin. Tugon naman ni Jess. Noong naibaba na nga siya sa islang yon, mayroong napansin agad si Lolo Jess sa kanyang paligid na alam niyang mayroong nakamasid sa kanya. Kaya naman pinaalis na niya ang kanyang mga kasamahan at sinabing wag na lamang siyang intindihin. Sumunod naman ang mga ito at maayos na nagpaalam kay Lolo Jess. Nang makaalis na nga ang mga ito, nagsalita siya agad-agad sa harapan ng maraming damuhan. Kung sino ka man ang naririto ngayon, magpakita ka sa akin at ihayag mo ang iyong nararamdaman. Wika ni Jess. Hindi naman siya makapaniwala sa kanyang nakita. Isang nilalang na anyong tao na parang may halong aso. Basta, hindi ito purong tao. Nanlilisik ang mga mata nito. Patuloy lang ang paglalaway na tumutulog galing sa kanyang bibig. Matatalas ang mga kuko nito at yung buhok niya ay sabog-sabog na parang mga alambre na makapal. Nakaramdam ng kaba si Lolo Jess, ngunit kailangan niya itong harapin. Sino ka? Bakit ka nandito? Ano ang nais mo? Tanong ni Lolo Jess. Ako nga ang dapat magtanong sa'yo. Sino ka? At ano ang ginagawa mo dito? Tugon naman ng aswang na yon. Ako si Jess, ang manggagamot ng Sigihor. Kung may nais kang mangyari ay sabihin mo lamang sa akin. Handa akong tumulong sa sino mang nangangailangan. Wika ni Lolo Jess. Bago ko po sundan ang kwento, nais ko lang makiusap sa mga bago pa lamang sa channel na ito. Kung maaari po ay pakipindot ang subscribe button at ang bell icon. Yun lamang po. Salamat. Ako nga pala si Jess. Alam kong mayroon akong misyon sa lugar na ito, kaya ako naparito. Wika ni Lolo Jess. Misyon? Oo, meron kang misyon sapagkat gutom na ang mga anak ko at kailangan namin ng karne. Wika ng aswang na yon. Sa pagkakasabi nga ng aswang na yon, walang ano-ano ay dali-dali itong sumunggab kay Lolo Jess. Napakabilis nitong kumilos na parang uhaw na uhaw sa dugo at laman ng tao. Si Lolo Jess ay hindi pinanghinaan ng loob. Matapang itong lumaban sa aswang. Ngunit alam niyang hindi niya ito kaya. Sobrang bangis nito. Animoy nakikipagbuno siya sa isang leon. Alam ni Lolo Jess na ito na ang kanyang katapusan dahil hindi niya kayang labanan ang aswang na ito. Habang nakahandusay si Lolo Jess, ay nasa ibabaw nito ang aswang at ang laway na tumutulo sa bibig nito ay pumapatak sa kanyang muka. Pilit lamang iniiwas ni Lolo Jess na pumasok sa kanyang bibig ang laway ng aswang na yon. Alam niya kasing may kakaibang mangyayari sa kanya kung ito'y kanyang maiinom o papasok sa loob ng kanyang katawan. At noong binalak na nga ng aswang na sakalin si Lolo Jess, ay hindi nito sadyang nahawakan ang kwintas na nakapaloob sa kasuotan ni Lolo Jess. Nakatakip ito sa kanyang damit, kaya hindi ito napansin kaagad ng aswang.
Ngunit noong makita niya ito ay tila ba hindi ito makagalaw sa kanyang posisyon. Tila nanginginig sa takot ang aswang na ito. Dito na nga itinulak ni Lolo Jess ang aswang at tangka niya na itong paslangin, sapagkat nanumbalik na ang pambihirang lakas niya noong nakalabas na ang kwintas mula sa pagkakatago nito sa loob ng kanyang kasuotan. Ngunit biglang napigilan si Lolo Jess noong may dalawang bata ang sumigaw sa kanyang likuran. Mga normal na bata ang mga ito at nag-iiyakan na lumapit at yumakap sa aswang. "Maawa po kayo kay Itay," wika ng isang bata. Nagtataka naman si Lolo Jess kung bakit siya ipinagtatanggol ng mga batang yon. Alam ni Lolo Jess na hindi aswang ang mga bata na ito. Ngunit bakit tila gusto nilang maprotektahan ang aswang na yon? Tinawag pa nila itong Itay, na bagay na lalong nagpagulo sa isipan ni Lolo Jess. "Bakit mo siya tinawag na Itay? Halimaw yan?" tanong ni Lolo Jess. "Siya po ang Itay. May sumpa lang po sa kanya, kaya siya nagiging halimaw kapag kabilugan ng buwan. Ngunit mabait po si Itay. Gusto niya lamang kaming protektahan sa mga taong katulad mo," wika ng isang bata. "Anong katulad ko? Wala akong masamang intensyon sa lugar na ito. Ngunit bigla na lamang akong pinagtangkaan na paslangin ng Itay niyo na yan," tugon naman ni Lolo Jess. Ramon ang ngalan ko. Sa totoo lang, hindi totoo ang sinabi kong gagawin ka naming pagkain. Sinabi ko lamang yon upang matakot ka, at kapag nanginginig ka na sa takot, ay doon kita susunggaban. Noong nakaraang taon, may mga bandido ang pumarito sa isla. Tinangay ang asawa ko at ang isa ko pang anak. Kaya nakipagkasundo ako sa isang aswang na gawin akong kagaya nila upang protektahan ko ang dalawa ko pang anak, pati na rin ang isa ko pang kapatid. Ngunit hindi ko na ito nagugustuhan. Gusto ko nang bumalik sa dati, ngunit hindi ko alam kung paano. Pagsasalaysay ni Ramon ang aswang na yon. "Kung gayon, sabihin mo sa akin kung anong orasyon ang ginawa sa iyo ng mga aswang na yon para maging ganyan ka," tanong ni Lolo Jess. At noong naipaliwanag na sa kanya ni Ramon ang lahat, ay alam na agad ni Lolo Jess kung paano ang kanyang gagawin. Humanap si Lolo Jess ng mga halamang gamot sa islang yon upang ipainom kay Ramon. Maging si Lolo Jess ay nagtataka kung bakit bigla niya na lamang nalalaman ito. Ang mga halamang gamot na yon, iniisip ni Lolo Jess na ito ay dala ng kwintas. Tila ba nagiging isa siyang napakahusay na manggagamot kapag suot niya ito. Ito na nga ang kauna-unahang aswang na napagaling ni Lolo Jess. Natanggal niya ang sumpa dito at halos hindi siya tigilan ni Ramon sa pagkakayakap nito dahil sa sobrang galak. Tuwang-tuwa si Ramon sa mga pangyayaring yon. Hindi niya akalain na magagamot pa siya at maibabalik sa dating kalagayan. "O Ramon, ngayon naman isabihin mo sa akin kung saan matatagpuan ang mga aswang na gumawa niyan sa'yo. Baka kailangan ko rin kasi silang tulungan," tanong naman ni Lolo Jess. "Lubhang mapanganib dun, Jess. Kailangan isamahan kita. Bukas na bukas rin ay sasama ako sa'yo. Iiwan ko muna ang mga bata rito. Total ay nandito pa naman ang kapatid ko upang magbantay sa kanila," wika ni Ramon. Doon na nga nagpalipas ng gabi si Lolo Jess at naging maganda ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Kaya pagputok ng araw ay umalis na sila Ramon at Lolo Jess, sakay ang maliit na balsa na ginawa ni Ramon. Habang nasa laot sila, naikwento ni Ramon ang mga taong kumuha sa kanyang asawa at sa isa pa nitong anak.
Hindi ko sila mapapatawad. Kung magkukrus muli ang landas namin, ay hindi na ako papayag na mangyari pa ulit yon. Babawiin ko ang mag-iina ko. Naluluhang wika ni Ramon. Si Lolo Jess ay nagkaroon ng awa kay Ramon at alam niyang dapat niya itong magawa ng aksyon. Kilala mo ba sila? Saan natin sila matatagpuan? Tanong ni Lolo Jess. Sa isang sityo dito sa Siquijor. Doon nila dinala ang asawa ko. Kilala ko ang mga yon. Ngunit hindi ko kayang labanan. Masyado silang marami. Kahit na naging aswang ako ay hindi ko pa rin sila kaya. Marami silang alam na pangontra sa aswang. Sana'y matulungan mo ako, Jess. Paglalahad ni Ramon. Dahil nga sa nalaman na iyon ni Lolo Jess, ay tila nagkaroon siya ng kaunting pag-aalinlangan. Naisip niya na baka hindi niya kayanin ang dami ng kanyang makakalaban. Kaya naman pag-ahon nila mula sa laot, ay nasa kabayanan na sila ng Siquijor. Malayo pa ang lalakbayin nila upang marating ang sityo. Kaya nagpasya muna si Lolo Jess na umuwi sa kanilang bahay. Dito nga isinama niya si Ramon upang makapagpahinga at makapaghanda sa kanilang lalakbayin. Noong naroon na sila sa lugar nila Lolo Jess, napansin nito ang isang kapitbahay, si Simeon. Nakatitig ito kay Ramon na tila ba mayroong balak itong gawin. Hindi naman ito pinansin pa ni Ramon at ni Lolo Jess, kaya nagpatuloy lamang sila sa pag-uwi sa bahay. Ngunit noong nalagpasan na nila si Simeon, bigla na lamang itong sumigaw ng malakas. Papatayin kita! Aswang ka! Galit na wika ni Simeon kay Ramon. Kung nahuli-huli lamang ng bahagya si Ramon sa pagyuko, ay siguradong aabutan siya ng itak ni Simeon. Mabuti naman at nandoon si Lolo Jess at inawat ang nag-aamok na si Simeon. Yes, ano ba? Bitawan mo ako. Aswang yang kasama mo. Siya ang nakainkwentro namin sa isla. Siya ang pumaslang sa isa naming kasamahan sa pangingisda. Patuloy na pag-aamok ni Simeon. Pasensya ka na. Alam ko, walang kapatawaran ang nagawa kong yon. Ngunit sa maniwala ka't sa hindi na ako yung aswang na nakasagupa niyo noon. Ginabot na ako ni Jess. Pagpapaliwanag pa ni Ramon. Tama siya, Simeon. Normal na tao na siya ulit. Kaya kong pagalingin kahit pa yung mga nayayanggaw o yung mga naging aswang. Pagpapatunay ni Lolo Jess. Sa mga hindi nakakaalam, nayanggaw ang tawag sa mga taong naging biktima ng mga aswang upang maging katulad nila sila. May mga orasyon daw itong ginagawa upang ikaw ay maging kagaya nila. Sa ayaw at sa gusto mo ay mangyayari ang bagay na hindi mo inaasahan. Tumahimik ka, Jess. Kahit na natanggal mo na ang pagkaaswang niyan, siya pa rin ang kumitil sa buhay ng isa naming kasamahan. At yun ang hindi na maibabalik pa. Pagpapatuloy ng galit ni Simeon. Bitawan mo siya, Jess. Alam ko, masakit ang nagawa ko sa inyo. Gusto ko na rin itong pagbayaran. Kaya kung ang nais mong gawin sa akin ay mapaslang ako, ay matatanggap ko ito ng buong buo. Wika ni Ramon. Kahit nalabag sa kalooban ni Lolo Jess, ay binitawan niya si Simeon dahilan ng pagkakasaksak ni Simeon kay Ramon. Bumaon sa tagiliran ni Ramon ang itak ni Simeon at dahilan ng kanyang panghihina. Bumagsak na si Ramon sa lupa at hinayaan na lamang ito ni Simeon. Naluluha naman si Lolo Jess dahil alam niyang mayroong mga naghihintay kay Ramon sa islang yon. Kaya naman binuhat ito ni Lolo Jess upang ipasok sa kanyang tahanan. Dito na nga niya sinubukang muli ang kanyang kakayahan. Inilabas ni Lolo Jess ang kanyang kwintas at sinubukang gamutin ang dugo ang si Ramon. Ngunit lingid sa kaalaman ni Lolo Jess,
ang mga engkanto, aswang, at iba pang mga masasamang elemento lamang ang kayang gapiin ng kwintas. Hindi nito kayang gamutin ang mga sugat na gawa ng isang tao. Yes, ipangako mo. Aalagaan mo ang mga anak ko. Pangako mo, Jess. Salita ni Ramon. Noong pagkakasabi ni Lolo Jess na gagawin niya ito, ay dito na nga nalagutan ng hininga itong si Ramon. Tumulo ang luha ni Lolo Jess. Ngunit wala naman siyang magawa, kundi ibalik si Ramon sa isla. Hindi niya rin masisisi ang kapitbahay na si Simeon dahil sa laki ng galit nito kay Ramon. Mag-isa ni Lolo Jess na ibinalik si Ramon sa isla kung saan nakaabang ang mga anak nito at ang kanyang kapatid. Hindi mawari ni Lolo Jess ang mararamdaman ng mga ito. Siguradong magagalit ito sa kanya. Naaawa din siya sa mga bata dahil wala nang magpoprotekta sa kanila. Naguhumiyaw ang mga bata noong makita nilang wala ng buhay ang kanilang amang si Ramon. Tanong sila ng tanong kay Lolo Jess, ngunit umiiling lamang ito at sinabing, "Matapang ang inyong ama. Maswerte kayo at nagkaroon kayo ng pambihirang haligi ng tahanan. Mula ngayon ay aakuin ko na ang kanyang obligasyon. Ako ang tatayo ninyong ama. Ito ang huling bilin sa akin ni Ramon bago siya mamaalam." Pagsasalaysay ni Lolo Jess, niyakap niya ang mga bata at ang nag-iisang kapatid ni Ramon, si SP. Babae ang kapatid ni Ramon na halos kaedaran lamang ni Lolo Jess. "Jess, salamat sa iyo. Pasensya ka na at ikaw pa ang naging responsable sa amin ng mga bata." Wika ni SP. "Gagawin ko ang lahat upang ipagpatuloy ang nais ni Ramon. Babawiin ko ang ina ng mga bata na ito at ang isa pa nilang kapatid." Bago po natin sundan ng kwento, nais ko lang makiusap sa mga bagong tagapakinig natin na hindi pa nakakapag-subscribe. Baka naman po maaaring makahingi ng inyong sandali upang mapindot ang pulang buton. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyo. Mula nga noon, ay palagi nang dumadalaw si Jess sa isla na yon upang magbigay ng mga pangangailangan ng mga bata at ni SP. Siya na ang tumayong ama at kapatid ng mga naiwan ni Ramon. Napakabait ni Lolo Jess dahil gustong-gusto niyang matulungan ang mga bata. Sa araw-araw niyang nilalaro ang mga ito at kung minsan ay inililibot niya pa sa bayan. Hanggang isang araw, habang nagluluto ng makakain si SP, ay napansin ni Jess ang napakagandang mukha ng kapatid ni Ramon. Halos magkaedad lamang kasi sila ni SP, kaya hindi malayong magkamabutihan ang dalawa. Nakita naman ni SP si Jess na nakatingin sa kanya, kaya ngumiti ito kay Jess na bagay na nagpatibok ng puso nito. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, halos ganoon ang nagiging tagpo ng dalawa. Hanggang ilang buwan lang ang nakalipas, nagtapat ng nararamdaman itong si Lolo Jess. At hindi naman siya napahiya rito. Nagustuhan din ni SP ang napakagandang kalooban nito. Tuwang-tuwa naman si Jess nang sagutin siya ni SP. At doon na sila nagsimula ng kanilang pamumuhay bilang magkasintahan. Tuwang-tuwa rin ang mga bata na tila alam ang nangyayari. Nakangiti lamang ang mga ito na tila ba kinikilig pa. "Uy, si tita, biglang gumanda," wika ng isang bata. Natuwa naman si SP sa mga reaksyon ng mga bata dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi tutol ang mga ito sa kanilang pag-iibigan ni Lolo Jess.
Masaya silang namumuhay sa isla na yon hanggang isang gabi. Dumating muli ang mga bandido na kumuha sa asawa ni Ramon at sa isa pa nitong anak. 3 katao gamit ang iisang bangka. Lumapag sila sa isla kung saan naroon sina Lolo Jess. "Narito kami upang kunin ang mga batang anak ni Ramon. Utos ito ng kanilang ina," wika ng isang lalaki. "Hindi maaari. Hindi niyo makukuha ang mga bata," tugon naman ni Lolo Jess. "At sino ka naman? Nasaan na si Ramon?" tanong nito. "Ako si Jess. Ako na ang bagong tagapagbantay dito sa isla. Mula nang mamaalam si Ramon," wika ni Jess. "Kung gayon, wala na pala ang aswang na yon. Mabuti naman at madali na lamang naming makukuha ang mga bata," tugon ng isang lalaki. Nagtataka si Lolo Jess noon kay SP kung bakit tila takot na takot ito at hindi nagsasalita. Hanggang sa nakita ni Lolo Jess ang 3 lalaki na yon na bigla na lamang nagbago ng anyo. Naging mga aswang rin ang mga ito. Nanlilisik ang mga mata. Naglalaway ang mga bibig na may mga matutulis na kuko at ngipin. Maging si Lolo Jess ay kinabahan din noong mga oras na yon. Hanggang sa bigla na lamang umatake ang isa sa mga aswang na ito. Agad namang inilabas ni Jess ang kanyang kwintas na bagay na nagpatigil sa aswang na papalapit na sana sa kanya. "Sino ka? Bakit may kanyang klase ng anting-anting?" wika ng isang aswang. "Magsilayas kayo sa islang ito at huwag na kayong babalik pa," wika ni Lolo Jess. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nagsikalasan ang mga ito at nag-una-unahan pa sa pagtakbo dahil sa takot kay Lolo Jess. Alam ni Lolo Jess na hindi ito ang huli nilang paghaharap ng mga nilalang na yon, kaya naisipan ni Lolo Jess na lumisan sa isla kasama ang mga bata at ang kapatid ni Ramon na si SP. Tumira sila Lolo Jess sa kanyang bahay at doon na nila pinagpatuloy ang kanilang buhay. Kahit laging nakakantsawan si Lolo Jess ng kanyang mga kapitbahay ay wala itong pakialam. Madalas siyang matukso ng salitang biglaan daw nagkapamilya. Ngunit si Lolo Jess ay hindi na ito pinapansin pa. Mas iniisip niya ang kalagayan ng mga bata at saka ni SP. Yung kapitbahay naman nila Jess na nakita niyang tila may kakaibang aura ay nakita niyang nakatitig ng masama sa kanyang kasintahang si SP. Kaya nag-ingat si Jess noong mga sandaling yon nang makaramdam siya ng kakaiba. Hindi naman nagkamali si Jess sa kanyang hinala dahil noong gabing yon, nagising na lamang si Lolo Jess na tila ba may kumakalaskos sa kanilang dingding. Alam niyang isa na naman itong aswang na nais silang gambalain. Ngunit nagtataka rin ito kung bakit sila gagambalain ng aswang gayong wala namang buntis sa kanilang tahanan. Hanggang sa lumabas si Lolo Jess at hinarap niya ang kanyang pinaghihinalaang aswang na gumagambala sa kanila. Nang makalabas nga siya sa kanilang tahanan, nakita niya ang kanilang bakuran na may isang nilalang na kulay berde at may mahabang dila. Kitang-kita ito ni Jess na nakasilip sa isang maliit na butas ng kanilang dingding. Napansin naman ni Lolo Jess na ito ang kanyang kapitbahay na napapansin niyang kakaiba ang aura. Agad niya itong sinabihang umalis na lamang upang hindi na masaktan pa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sumunod sa kanya ang kapitbahay nilang yon at umalis na lamang sa kanilang tahanan. Kinabukasan, nagising na lang si Jess na mayroong naririnig na kumakatok sa kanilang pintuan. Nang buksan niya nga ito, nakita niya ang kapitbahay nilang nanggugulo kagabi o yung aswang na kapitbahay nila. Nakangiti itong bumati sa kanya na alam ni Jess na mayroong gustong mangyari. Nang papasukin niya nga ito,
Dito na nalaman ni Lolo Jess na nais palang magpagamot ng kapitbahay nilang yon. Jess, pasensya ka na, pero lalakasan ko na ang loob ko. Gusto kong bumalik sa dati. Ayoko na ng ganito. Pagmamakaawa ng kapitbahay nilang yon. Nang masabi nga yun ng kapitbahay nila, saktong-sakto namang lumalabas si SP at nakita ito ng kapitbahay nilang nagpapagamot kay Lolo Jess. Napangiti naman ng kapitbahay nilang yon at nagsabi ng isang tila matalinhagang wika. Binabati kita, Jess. Wika nito na hindi na muli pang sinundan. Naguguluhan naman sila Jess at SP sa winika ng babaeng ito hanggang sa hinayaan na lamang nila ito at saka na ginamot ang babaeng yon. Agad na kumuha si Jess ng mga dahon-dahon at kung ano-anong mga kagamitan na hindi niya rin mawari kung bakit tila may nag-uudyok sa kanyang gawin yon. Ilang sandali pa ay laki ng ngiti nito sa kanyang muka nang maramdamang hindi na siya nauuhaw sa dugo at laman ng tao. Hinagkan nito ng mahigpit si Lolo Jess at walang humpay na nagpapasalamat. Natuwa naman ang magkasintahan sa naging resulta ng kanyang panggagamot. Masaya silang nakakatulong sa mga tao sa kanilang lugar, lalo na ang mga nabiktima ng mga masasamang elemento. Isang araw, nagpasya si Lolo Jess na magpaalam kay SP at sa mga bata na babawiin niya ang mag-inang kinuha ng mga bandidong yon. Malakas ang loob ni Lolo Jess sapagkat nakita niyang takot ang mga aswang sa kanyang kwintas. Hanggang sa marating na ni Lolo Jess ang isang sityo na tinutukoy ni Ramon. Pagtungtong pa lamang ng mga paa niya rito, ay nakaramdam kaagad siya ng kakaiba. Hindi siya mapakali, parang hindi siya komportable sa kanyang paligid. Dito ay nakita ni Lolo Jess na may papalapit sa kanya, isang lalaki. Magandang araw, Ginoo. Anong mapaglilingkod ko sa inyo? Tanong nito. Ako po si Jess. May nahanap lamang akong tao. Baka napadpad lamang dito sa lugar na ito. Tugon naman ni Lolo Jess. Toto ang ngalan ko. Ako ang namumuno sa sityo na ito. Kaya kung may napadpad man dito na taga-ibang lugar, ay siguradong malalaman ko. Halika muna sa bahay. Mukhang gutom ka na at ipaghahanda kita ng makakain. Wika ng namumuno sa sityo. Walang pag-aalinlangan na sumama si Lolo Jess sa namumuno ng sityong yon. Dito nga ay nakita ni Lolo Jess ang isang bahay. Ang bahay ni Toto. Maayos ang bahay nito. Ngunit ang pinagtataka lamang ni Lolo Jess ay kung bakit tila kakaiba kung makatingin ang mga tao sa kanyang paligid. Parang may kakaibang pinaplano ang mga ito sa kanya. Yung iba ay nakangiti na parang may binabalak na hindi maganda. Hanggang sa maamoy ni Lolo Jess ang isang napakabangong putahe. Nakalagay ito sa isang mangkok na hawak-hawak ni Toto. Umuusok pa ang sabaw nito at natatakam talaga si Lolo Jess sa amoy na yon. Nakita pa niya ang isang nilagang baboy. Isa sa mga paborito nitong putahe. Ngunit kahit sabik na sabik si Lolo Jess sa putaheng yon, ay naisipan pa rin nitong patakan ng kanyang daladalang kalamansi ang nasabing putahe na yon. Pagkalagay ni Lolo Jess ng kalamansi sa putaheng inihain sa kanya, ay bigla na lamang umalingasaw ang napakabaho nitong amoy. Grabe ito sa baho. Napatakip pa ng ilong si Lolo Jess. Ano ito? May masama kayong balak sa akin, oh. Sigaw nito. Sinusubok ko lamang ang iyong kaalaman. Ngayon, alam kong may kaalaman ka sa mga pangontra. Ngunit sinasabi ko sa iyo, hindi ka magtatagumpay sa iyong misyon dito sa lugar ko. Wika ni Toto. Agad namang umalis si Lolo Jess sa kinauupuan nito at padabog na naglakad.
Kahit hindi aminin, ay kinabahan siya sa kanyang naranasan noong mga oras na yon. Muntik na siyang mabiktima ng mga namumuno sa sityo, ngunit hindi pa alam ni Lolo Jess kung ano ang mangyayari sa kanya kung sakaling nakain niya ang inihain sa kanyang pagkain na yon. Habang naglalakad pa uwi si Lolo Jess, ay napansin niya ang isang bahay. Nagtataka si Jess kung bakit walang bintana ang bahay na yon. Habang naglalakad siya ay nakatitig siya rito hanggang sa may narinig siyang boses mula sa loob ng bahay na yon. "Tulong! Parang awa niyo na, tulungan niyo ako." Boses ng isang babae. Naisip agad ni Lolo Jess na lapitan ang bahay na yon. Habang papalapit siya ay lalong lumalakas ang boses na kanyang naririnig. Dahan-dahan si Lolo Jess na lumapit sa pinto at tumitingin sa paligid kung mayroong gagambala sa kanya. Ngunit noong nilapitan ni Lolo Jess ang pintuan ng bahay, ay bigla na lamang may isang kamay na humatak sa kanyang damit papasok sa nasabing bahay na yon. "Ray, sino ka? Pakwalan mo ko." Gulat na tanong ni Lolo Jess. "Dayo, may hapunan na naman kami." Wika ng babaeng naroon sa loob ng bahay na yon. Hindi makita ni Lolo Jess ang mukha nito sapagkat walang ilaw sa loob ng bahay. Ngunit naaamoy niya ang masangsang na amoy na nanggagaling sa bunganga ng babaeng nasa loob ng bahay na yon. Mahigpit na pagkakakapit sa kanya ang babaeng ito. Hindi makapigla si Lolo Jess. Napakalakas din ng babae at kayang-kaya nitong ibalibag si Lolo Jess sa dingding ng bahay na yon. Ngunit naisip ni Lolo Jess na ilabas ang kanyang kwintas. Ayaw niya pa sana itong ilabas hanggang hindi niya nababawi ang asawa at anak ni Ramon. Lingid sa kaalaman ni Lolo Jess, nasa labas ng bahay sila Toto at iba pang mga naninirahan sa sityo. Planado pala ito ni Toto. Magaling talaga ito. May bago na naman tayong makakain. Wika ni Toto. Ang babaeng nasa loob ng bahay na iyon, ito ang kanyang trabaho sa sityo. Kapag lumapit ka sa pinto ng bahay ay hahatakin ka nito. At wala pang nakakalabas sa bahay na iyon kapag ikaw ay nahatak ng babaeng ito. Ngunit nagulat na lamang ang lahat nang bumukas ang pinto at palabas si Lolo Jess. "Paanong? Imposible!" Gulat na tanong ni Toto. Lahat ay hindi mo maipinta ang mga muka hanggang sa lumabas si Lolo Jess at lahat sila doon ay tila natakot sa kwintas na kanyang suot-suot. "Hindi nyo magagawa sa akin ang mga ganitong klase ng panlilinlang," wika ni Jess. Hanggang sa bigla na lamang lumabas ang babae at umiiyak ito. Nagtaka ang lahat ng naroon maging ang namumuno na si Toto sapagkat normal na ang babae nang lumabas ng bahay. "Hindi maaari. Paanong nangyari yon? Paano ka bumalik sa iyong pagkatao?" Tanong ni Toto sa babae. "Dahil sa kanya, siya ang nagpagaling sa akin." Tugon naman ng babae, sabay turo kay Lolo Jess. Dahil nga sa sinabi niyang yon, ay nagkaroon ng ngiti sa mukha ang bawat isa roon. Nagulat si Lolo Jess sa mga sumunod na pangyayari. Lahat ng naroon sa kanyang paligid ay lumuhod at nagmakaawang pagalingin rin sila. "Jess, maawa ka sa amin. Ibalik mo kami sa dati. Hindi namin to gusto. At alam ko na ang babae yan ang pakay mo sa lugar na ito. Siya ang asawa ni Ramon. At ang anak niya ay naroon sa aming bahay. Pagalingin mo rin siya." Pagmamakaawa ni Toto kay Lolo Jess. Kaya naman si Lolo Jess ay naggalak sa kanyang nalaman. Alam niyang matutuwa ang mga bata, pati na rin si SP sa kanyang tagumpay. At ginawa na nga ni Lolo Jess ang kanyang makakaya. Napagaling niya ang lahat ng mga naging aswang roon at laking pasasalamat ng mga ito kay Lolo Jess.
Isinabay na nga niya ang babae at ang isang pang-anak ni Ramon. Ngunit habang pauwi sila ay naikwento ni Lolo Jess sa babae ang sinapit ni Ramon. Kaya naman umiiyak ito hanggang sa makauwi na sila sa kinaroroonan nila SP. Sobrang tuwa ng mga bata nang makita nilang muli ang kanilang ina at ang isa pa nilang kapatid. Si SP ay lubos na nagpapasalamat kay Lolo Jess. Hindi na tinigilan ng mga bata ang kanilang ina sa isang mahigpit na pagyakap. Hanggang sa nagsabi ng isang magandang balita si SP. Dito na nga halos magtatalon sa tuwa itong si Lolo Jess noon nalaman niyang nagdadalang tao pala ang kanyang kasintahan. Hanggang sa namuhay na ng normal ang mag-iina, bumukod naman sina SP at Lolo Jess ng tirahan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa kwento na to. Bago ko tapusin, nais ko lang pasalamatan ang mga warrior members natin. Kay Ominous Cookie, Milagrosa Look, Ann Gabani, Granny Mayet, Lisa de la Cruz Quizon, Aba Atender, at kay Joyce Panes. Shoutout na rin sa mga nakikita ko palagi sa comment section. Kay Badeta Plaza, Rosie de Mesa, Edna Bangeles, Lourdes de Jesus, Lynette Reparado, Ann Regala, Rina Adapon, Kuya Del Mix Vlog, Ronnie Gador, Annalisa Puaso, Rina Adapon, Jeneline Mangulabnan, Belen Malbas. Maraming salamat po sa inyo.